KOJC and JMC compound sa Davao City, a religious compound and a school. Senate building ng Republic of the Philippines, symbol of democracy and civic duty. Parehong sagrado ang mga yan. Pero grabe no, wala na talagang sinasanto ang mga nasa kapangyarihan. Wala na ang respeto. Are they now the law? Tinangkang isilbi ang ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado nang walang malinaw na pahintulot. Apat na ba ang branches ng Philippine government? Executive, legislative, judiciary, at ang ICC? Ano na ba ang nangyayari sa Pilipinas? Ipinagkanulo na ng kasalukuyang gobyerno ang isa nating kababayan, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kidnapping papuntang The Hague. Walang maayos na warrant of arrest yun ha? Gaya ngayon kay Senador Bato? Hahayaan pa rin ba natin itong mangyari muli? At yung kumakalat na umano'y playbook at utos doon ng Pangulo na at all costs gawin para maisakatuparan ang lahat ng kanilang plano. Parang nag-a-align talaga sa mga nangyayari ngayon. Inuna ang SMNI, si Pastor Apollo C. Quiboloy, at patuloy na ginugulo ang KOJC dahil sa umano'y nais na pagkamkam sa mga ari-arian nito. Si Tatay Digong nasa ICC sa The Hague na. Impeach na si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Forthwith, nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Ngayon, inabangan natin kung ano ang magiging resulta ng impeachment sa Senado. Full force na minamanhunt si Senator Bato de la Rosa sa matapos ibasura ng Supreme Court ang kanyang TRO at dahil sa inilabas na Interpol Red Notice. Todo na ang aksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasinungalingan at pabago-bagong kwento tungkol sa pag-atake sa Senado. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. Niloloko tayo ng harap-harapan para lang ma-wipe out ang mga di-ayon sa kanila sa politika. Pagkatapos ng siege sa Senate, may part 2 na naman kaya sa KOJC? Hindi ba balak na naman nilang balahurain ang mga banal na lugar ng simbahan ng mga pananampalataya nito? In fairness, maraming properties ang KOJC. Naglalaway din ba ang mga gahaman na politiko na angkinin ng mga ito para sa sarili nilang interest? Di na nakontento sa mali-malit ang nakaw sa kaban ng bayan. Sa gagawin na naman umanong inspeksyon ng otoridad sa mga property ng KOJC, inspeksyon lang ba talaga ito? O may iba pang balak? Nagtatanong lang naman.